And I'm not saying this because I'm a pastor, kundi bilang isang Kristiyano, ang pagsunod sa Panginoon ay mayroong mga choices tayo na gagawin sa buhay. We make choices, and the choices we make shape our lives. Nagpapasalamat ako sapagkat si Leah ay bagamat ako lagi ang nakatayo sa pulpito, pero very supportive siya sa ministry, very supportive siya sa akin, at very supportive siya sa pamilya po namin. So thank you. Ginang Leah. Nung ikasal po kami niyan, may usapan kami, Pastor. Tinanong ko siya mismo, ano ba kung gusto mo maging sa ating pamilya? Gusto mo bang maging presidente o vice-presidente? Without batting an eye, ang sagot po sa akin treasurer na lang ako. Kaya yan po, kailangan kasama ko siya kasi treasurer at boss. Okay. Yeah. So we greet you here. Narito kami sa Dubai to attend a conference. At mamayang, madaling araw, mamaya, patungo din po kami sa airport at nang makabalik din naman kami sa Las Vegas, Nevada. At akin na pong, I will take this opportunity to greet you in the name of our fellowship doon po sa Las Vegas, Nevada. Hindi lamang po gambling place yan, kundi alam ba ninyo na bagamat marami ang casino sa Las Vegas, mas marami ang churches sa Las Vegas. Mas marami ang churches sa Las Vegas. Okay. So, it is not a sin city, pero it's a grace city, Sabi nga ng kanta natin na dahil lang sa iyong biyaya, kanya tayo ay nabubuhay. Amen? Okay. Akin pong hiniling sa kapatiran sa bandang unahan. Ano ba yan? Likod? O saan ang unahan dito? Ang ating pong text, nariyan na ba? Ating pong text, number 6, 22 to 27, the priestly blessing. Okay. Priestly blessing ito sapagkat yung pare ang gagawa. Hindi ito blessing para sa kaparian. Okay? Priestly blessing dahil po ang priest ang gagawa, mag-aayag ng blessing. And later on, we will find out na hindi lamang yung priest ang binigyan ng Panginoon ng katungkulan upang igawad ang pagpapala ng Panginoon sa sambahayan ng Diyos. The threefold blessing, tumayo po tayong lahat ang ating sabay-sabay na basahin. The Lord said to Moses, tell Aaron and his sons, this is how you are to bless the Israelites. Say to them, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. So they will put my name on the Israelites and I will bless them. Salita po ng Panginoon. Lord, the time has come for us to open your word. And we thank you that you are here, whether we feel it or not. You are here. And we receive you by faith. We accept your presence among us. Especially now that we are going to partake of the Word of God concerning the blessings that you have assigned to your people to have. We thank you for the Word of God. In Jesus' name. Amen. Naupo na po tayo. Thank you po. Dito sa, pwede ba Tagalog? Okay na, ano? Dito sa Dubai ay meron daw isang mama na naglalakad-lakad dyan sa may Tasampasi. Pasigat. Yan, okay. At habang naglalakad-lakad, siyempre sisipa-sipa silang gano'n,
may nasipa siyang isang bagay. Nung kanyang pulutin, lampara. Isa pong lampara na medyo may katandaan na. At siyempre, pinupunas po niya yung the sand, okay? Pero habang hinihimas-himas ng ganyan, may lumabas na usok. Blue na usok. And then yung usok na yan, bumuo ng isang mamang malaki. Ang sabi niya noon, bagong master, sabi niya, salamat at pinalaya. Hindi ba yung genie ganon yun? Wala akong Hanggang dito lang tayo, pastor. Sabi, at dahil dyan, bibigyan kita ng 3 wish. You have 3 wishes. Kang ganon. Nagulat yung mama, ganun ba? Sabi niya, may 3 wish talaga ako. Okay, sabi niya, Mr. Genie, alam mo, matagal na ako dito sa Dubai. No? Mahirap na yung umuwi kasi natatakot akong sumakay ng eroplano. Wala namang barko. Di ba? So, next week, uuwi ako Kasi 10th year anniversary namin ni Mrs. Okay. So, ano ngayon ang gusto mo? Gusto ko, Mr. Genie, gawan mo ako ng highway mula Dubai hanggang sa Manila para hindi na ako lilipat, magmamasa. Sabi ng genie, nahihibang ka na ba? Naintindihan mo ba yung hinihingi mo sa akin? Do you know how much cement will be needed there? How much rocks, stones, gravel, and steel? Are you crazy? Sige, kung hindi pwede, sabi nung ama, Eto na lang. Magsasampung taon na nga kami ni Mrs., pero hanggang ngayon hindi ko siya maintindihan. Talaga, ang hirap talaga. Iiyak siya, tatanungin ko siya, sabi niya, kung hindi mo alam, walang lang, bahila. Talaga, gusto niya, hulaan ko. Hindi naman ako propeta, di ba? Highway 3. Ng chapter 6 po ng Numbers ito, okay? Pero bago ka chapter 6 ng Numbers, dumaan ka muna sa Exodus. Di ba? Leviticus. Numbers. May pinagdaanan na. Right. Nung sinasalita ito ng Panginoon kay Moses, upang sabihin niya kay Aaron, sila po ay nasa bundok ng Sinai. Tumira sila doon ng ilang panahon. At doon sa bundok ng Sinai, tinanggap nila ang kautusan. Amen? Tinanggap nila yung, alam natin pong 10 Commandments. Pero hindi po 10 Commandments lang yun. Sapagat napakahaba po yun. Napakailang kapitulo po yung mga sabi ng Panginoon doon And so, sabi ng mga rabbi, there are about 613 commandments really. 613. Okay? Yeah. So, sinabi ng Panginoon, ito ang aking mga kautusan. Kung tatanggapin ninyo ito, sabi ng Panginoon, kayo ang aking magiging bayan. You will be my people and I will be your God. At yung pangakong ganun ay pambihira sapagkat nung araw, kapag nagkakaroon ng tipan, yung covenant,
between two parties na kaisa. Halimbawa, between isang sovereign saka isang grupo ng mga tao. Yung sovereign na yan, yung Lord o yung Master na yan, magbibigay po ng terms, the terms of the covenant. Okay? Ngayon, yung mga tao naman, kapag tinanggap nila yung terms of the covenant, sasabihin nila yon. Tatanggapin namin ang terms. And so, the issues are joined. Ayan na, magpepermahan na, kumbaga. Right? Magpepermahan na. So, merong mga terms na pinatutupad ng Panginoon sa kautusan, ano? Pero meron din siyang pangako, kung gagawin niyo ito ang gagawin ko ito para sa inyo. At isa nga po sa pangako ng Panginoon na gagawin niya para sa bayan ng Israel ay ito, pagpapala ng Panginoon. Okay? At hindi lamang po para sa mga saserdote o kaparian, para ito sa bayan ng Israel, for the covenant people. Okay? For the covenant people. Ngayon, isa pa na gusto kong maintindihan nyo dito ay meron po yung tinatawag na personal pronoun. The Lord said to Moses, the Lord bless you and keep you. Okay. Yung pong personal pronoun na you ay singular. Naisipin nyo yan, ha? The blessing is for the entire people, pero when it comes to the real blessing, the Lord bless you. You. Okay? Na-i-individualize, na-personalize ang application ng blessing. Right? Interesado ang Panginoon sa bawat isa sa kanyang bayan. Personal pronoun. Singular. The Lord bless you. Ikaw yun. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yun. Ayan. Okay, ikaw yun. Right. Ngayon, another thing, yung mga verbs, the Lord bless, okay, keep you. The Lord lift up His face. Right? Be gracious to you. Mga verbs, okay? Yung mga verbs niyan ay, ang tawag doon ay imperfect verbs. Ano ang imperfect verbs? Ang mga imperfect verbs ay naumpisahan pero patuloy na ginagawa. Hindi natatapos. Imperfect nga eh. Continuing action. Continuing fulfillment. Right? Mula nung bitawan ng salita na yan, okay, hindi lamang yan para sa sandali o panahon na yan, sa taon na yan. Ito ay lagi. Kaya tuwing pinopronounce yung blessing, dumarating, dumadaloy ang pagpapala. Amen? Because it is imperfect. The Lord bless you. Ibig sabihin, continually. The Lord keep you. Ibig sabihin, keep you continually. Amen? Yeah, amen. Okay. Another thing here is, minsan lang ginamit yung the Lord bless. The Lord bless you and keep you. Pero yung second verse noon, wala lang the Lord bless. Okay? Ano kayang ibig sabihin niya? Palagay kong ibig sabihin niyan, isang puno pero tatlong sanga. Di ba? Isa lang, okay, isa. Blessing. Sa blessing na ito, napapaloob yung tatlong blessing. Right? Naintindihan niyo? Yung Trinity of Blessings. Alam namin ni Pastor yan. Kami lang nakakaalam nun. Mga pastor. May sikreto kami eh. Pero ngayon ay alam na ninyo. So you have one blessing. Isang blessing lang, pero tatlo ang sanga. Tatlo ang dating. Okay? Tatlo ang nais gawin ng Panginoon sa atin. So let us go. Let's proceed, no? The Lord bless you and keep you. Yung pong keep na salita, sa Hebrew niyan ay, shamar. Shamar. Yung pong shamar, marami pong ibig sabihin yan eh. Hindi lamang yung ingatan sa Tagalog, although it includes it, isa sa meaning ng shamar na Hebrew ay observe or to see. The Lord sees you. The Lord is observing you. Gano'n, okay? At another meaning ng shamar ay to preserve you. The Lord preserve you. So the Lord continually sees you. The Lord continually preserve you. Right? Okay. So, ako po, bagamat medyo retired now,
patuloy pa rin ang ating ministry sa Pilipinas. Halimbawa, I teach online. So, at meron akong tinuruan ng mga grupo ng mga estudyante. Meron nga marami silang taga-Qatar. Okay. So, ang pinag-aaralan po namin yung mga pangalan ng Diyos, the names of God. Diba? Ano ang alam niyo yung pangalan ng Diyos? Nahihiya sila sa akin. Hindi itong klase, church ninyo to. Ako ang dapat nahiya. Okay, yung halimbawa, Jehovah Jireh, di ba? The Lord provide. So may mga pangalan ng Diyos. So sabi ko sa mga estudyante, saliksikin nyo sa Old Testament ang mga pangalan ng Diyos. Okay? And then aralin nyo anong ibig sabihin yan. And then, gusto ko kako, ano ang naging kahulugan ito sa inyong buhay? Ano naranasan nyo ito? Nagkaroon ba kayo ng experience? Kasi yung mga salita ng Diyos, kaya nabuo yung mga salita ng Diyos dahil sa experience ng mga tao. Okay? Jehovah Jireh, sabi natin, Yahweh Jireh, ano? Jireh. Ang ibig sabihin, the Lord will provide or the Lord will see. Okay? Ano yun? Bago pa si Abraham dumating sa bundok, nakita na ng Panginoon yung substitute. Kaya sabi ni Abraham, nung tanongin siya na isa, Dad, ito yung mga kahoy, isa naroon yung sacrifice natin. Bahala na ang Diyos. Alam na, nakita na ng Diyos yun. Kita. So yan, kaya nagkaroon ng Jehovah Jireh. So, experience nila ito. So, yung mga estudyante, nagsiliksik sila. And then, the next meeting po namin, ayan na. And then, there was this lady. Ang kanyang kasaysayan na ganito. Tiga-Alonga po siya and she was about 13, 14 years old at that time. Yung nanay niya, tindera sa palengke. At mga alas 5 pa lang, sinugo na yung babae na to para pumunta sa palengke, ihanda yung mga tinda. Kasi alas 6 pa lang, naroon na yung mga tao. No? So, inihanda niya yung mga panindang ganyan, and then dumating yung nanay niya, right? Okay. Siya naman pauwi para magbihis. Right? Okay. Nung pauwi na siya, medyo nadaan siya sa isang madilim na lugar. Pagkatapos, may mga kamay na sumugab sa kanya at kinakaladkad siya. At habang kinakaladkad siyang ganyan, naiintindihan niya kung anong mangyayari sa kanya. Sabi niya doon sa klase, Pastor, sabi niya, hindi pa ako Christian noon eh. Pero maalala ko, sabi niya, ang aking sagot, Panginoon, tulungan mo ako. Saklolo po, tulungan mo ako. Yan ang sinabi ng babae, kinakaladkad siya. Pagkatapos, bigla siyang binatawan, no? Binatawan ng dalawang lalaki. Bakit to? Kasi biglang may lumitaw, pastor, na malaking mama doon sa gitna, na maskulado. Tinitigan daw yung dalawang lalaki. Mabilis pa sa alas 4. Tumakbo. Ngayon, nung balingan yung babae niyan, yung para pasalamatan, nawala na. Sabi ko sa kanya, sino yun sa palagay mo? Palagay ko niya, anghel ng Diyos yun. Ako palagay ko nga. At alam niyo kung ano yung pangalan ng Diyos na kanyang pinili? El Roy. The God who sees. At ito ay nangyari sa buhay ng isang babaeng Hagar ang pangalan. Si Hagar ay isang alipin ni Abraham at Sarah. May nangyari doon sa kanila, at pinalayas ni Sarah si Hagar. At si Hagar ay naglakbay, okay? At naglalakad-lakad baka sa Dubai yun eh. Kasi disyerto, sa wilderness po ng Beersheba. At halos mamatay na siya, tindi ng init at pagod at gutom at lahat na. And she was in despair. At nalugmok na lang siya doon. Sabi niya, mamamatay ako, walang nakakaalam na narito ako mamamatay. And then merong nagsalita sa kanya. Hagar, hoy, anong ginagawa mo rito? Anghel ng Diyos. Akala ni Hagar, wala nang nakakaalam kung ano nangyayari sa kanyang buhay. Wala nang nakakaalam kung saan siya naroon. Wala na. She was entirely lost.
wala nang halaga ang kanyang buhay. But the Lord saw her. Amen? The Lord found her. And the Lord promised something to her. Bumalik ka kay Sarah sapagkat akong bahala sa iyo. At sabi ni Hagar, wow, narito pala ang Diyos sa ilang. Naroon pala sa ilang ang Diyos. Hindi niya alam. Kaya pinangalanan niya yung lugar, El Roy. Elohim, El Roy. The God who sees. The Lord bless you and keep you. The Lord will see you. The Lord sees you always. Yung sulat ng Panginoon sa 7 mga iglesia sa Asia, sa Book of Revelation, ang sabi doon, sa bawat sa kanila, alam ko kung ano nangyayari sa iyo. Alam ko ang dinaraanan mo. Alam ko. Amen? Alam ng Diyos. Alam ng Diyos ang dinaraanan natin. Maybe there are times sa buhay natin na akala natin talagang wala na tayong pag-asa. Wala nang maaring tumulong sa atin. Okay? Pero pagka ito'y pagpapalang ito'y tinanggap mo at para sa iyo, alam ng Diyos kung saan ka naroon. Amen? Alam ng Diyos kung paano ka tulungan. And then the Lord not only will sees you, the Lord will preserve you. Meron daw isang uri ng isda doon sa some place in a deep ocean, napakalalim na nasa ocean, ito ay isang ayon kay Adrian Rogers. At nakita ng mga scientists noon, bumaba sila sa malalim na dagat. At ang pressure doon sa kalaliman ng dagat napakalakas. At if you are not properly protected, sasabog ka doon sa pressure ng tubig. Pero nakita nila isang maliit na isda. Lalangoy siyang gano'n. Okay? Nagtaka sila, paano nasosurvive itong isdang ito sa lugar na ito. At nakahuli po sila ng ilan at dinala nila, pinag-aralan ng mga oceanographers or whatever. At nalaman nila na yung isdang ito ay mayroong pambihirang kakayanan pala. Sapagkat yung isdang ito, despite the pressures from the outside pushing against it, meron ding force within her, okay, to push back against the pressures coming from the outside. Amen? The Lord has put in this fish a preservation, the power to preserve her so that she can survive the dangers of the deep. The Lord bless you and keep you. Then the Lord lift up His face. Paano be gracious to you. Yung pong salitang gracious po ay kana, okay, sa Hebrew. At yun po ay, ang kahulugan po noon ay, He will stoop down, okay, He will stoop down to lift you up. Kasi hindi ka na makatayo sa hirap ng buhay mo sa hirap ng pasan mo sa hirap ng problema mo Okay, hindi ka na, wala na kapos ka na right? Okay? God will not say, stand up! Kung hindi ka tatay, bahala ka dyan. Hindi Okay? When He sees you in need, where you are, lugmok, bagsak, He stoops down and lifts you up. The Lord be gracious to you. Hindi ba ginagawa ng mga magulang yan? Noong araw, maliliit pa yung mga bata Pagka umuuwi ako, right? Yung mga bata, ano mang ginagawa nila, they drop everything sa loob. Anong gagawin ko? Sabi ko ba, akit kayo sa akin? Hindi Luluhod tayo, di ba? Luluhod tayo and we pick them up. Because they cannot stand on their own sometimes and come up to our level. That's why we have to go down to their level so we can lift them up. Ano man ang problema nila sa araw na yan, sabihin mo sa bata, tapos na ang problema mo, anak, narito na ako. Amen? The Lord bless you and be gracious to you. Magmadali ako, pastor, kasi tinitikin nila yung mga relo nila. Okay. And then the Lord bless you and give you peace. The Lord
lift up His face upon you and give you peace, ano? Ano? At nakita ko ang isang magandang halimbawa po rito, no? Malalo yung buhay ni Queen Esther. Meron pong Queen Esther sa Bible at nagkaroon po ng problema ang mga Hudyo sa Kingdom of Persia. At si Queen Esther ay isang Hudyo. Nagkaroon po ng kalaban si Haman na officer ng kingdom. At nagplano po si Haman na ipapatay ang lahat ng mga Hudyo. Okay, sa kingdom. Sumang-ayon yung hari. Nalaman ni Esther, Hudyo siya. Okay. At kinausap siya ng kanyang pinsan na officer din sa kingdom. Pumunta ka sa hari, humingi ka ng habag, ng kaligtasan para sa atin. Ang sabi ni Esther, alam po niyo, meron pong, there's a law in the kingdom, sabi niya ganon, na hanggat hindi ako tinatawag ng hari, hindi ako pwedeng humarap sa kanya. Tiyak na kamatayan ang sa akin. Pagka haharap ako sa kanya, lalapit na hindi ako pinatatawag. Pero sabi niya, sige, ipagdasal niyo ako. Ipanalangin niyo ako, haharap ako sa hari, and then he said, if I perish, I perish. Alang-alang sa kanyang bayan. At pumunta si Esther, naghanda siya pumunta sa hari. Okay, hindi niya alam kung paano siya tatanggapin ng hari. Hindi niya alam kung anong magiging kahinatnan yung kanyang pagdalaw sa hari. But, when he came into the presence of the king lifted up his eyes. And when he saw Esther, he lifted his scepter. Ibig sabihin, tinanggap siya. You can come to me in peace. Amen. And Esther came to the king in peace. At ang ibig sabihin niyan ay naligtas ang mga Hudyo. Beautiful story, you read the book of Esther. Kasi sabi ng hari sa kanya, Esther, kahit na nabigla ako dito, sabi niya, pero ito, ang sabihin ko sa iyo, ask for anything, even to the half of my kingdom, ibibigay ko sa iyo. And then dumating ang ating Panginoong Yesus. At hindi lamang pala mga bagay ang gustong ibigay ng Panginoon sa kanyang mga anak, kundi siya mismo. Because Jesus is our peace. Amen? Jesus is our peace. Siya mismo. Okay? Itong mga blessings na mga gamit, mga bagay, wala yan kung wala siya sa atin. Hindi ba? Yan ang panalangin dito kanina na siya ay pumarito sa atin, kasama tayo. Yan ang importante sa atin, na siya mismo ay kasama. And exactly, yan ang gusto niyang mangyari. Yan ang gustong mangyari ng Panginoon. Doon sa huling talata, ang sabi doon, so you shall put my name upon the Israelites. Ilalagay mo ang aking pangalan sa kanila. Pangalan pala ito ng Diyos. Ano yung pangalan ng Diyos? Andy Basilio? Hindi. Ang pangalan ng Diyos, siya yun. Ako mismo. Tumutukoy sa kanyang sarili yun. Para bagang literally, ilalagay mo ako sa kanila. Ilalagay mo ko sa kalagitnaan nila. At ganoon naman ho nangyari mula sa bundok ng Sinai, hindi po ba? Anong pangako ng Diyos? Araw at gabi, 40 years po yan, naglakbay sila sa ilang. Ano ang ginawa ng Diyos? Pinatnubayan sila, a cloud of fire by night, and a cloud of, a pillar of cloud by day, and a pillar of fire by night. Eh di ang ganda sana dito sa Dubai, ano? Okay. Lalabas ka sa tanghali, merong cloud na overshadowing you. Right? Kaya paglabas mo, parang aircon. Hindi ba? Kung winter naman, lalabas ka, fire. Ang ganda ng temperature. Kaya tumagal sila sa ilang because God was with them in the pillar of cloud by day and the pillar of fire by night. You put my name upon them, sabi, and I will bless them. Anong ibig sabihin niya? Sigurado yun. Hindi I may, I will. Amen? I will. Sabi natin, I will.
Pangako ng Diyos. Tiyak yan, guarantee yan. I will bless them. Pero, kinakailangan, bahagi tayo sa covenant. Amen? Bahagi tayo sa covenant. Si Jesus ay nasa ating buhay. The covenant. Dito ako magwawakas. Itong si Aaron ay, nung araw, meron po silang mga suot. At ang mga suot nila ho ay suot pare siyempre. Pero meron pong tinatawag na breastplate. May 12 stones. Okay? Doon sa 12 stones na yan, ano ang nakalagay doon? Nakaukit doon ang pangalan ng bawat anak ni Jacob. The sons of Jacob. Yung 12 sons of Jacob, nakasulat po doon. So that itong si Aaron, kung humaharap sa Diyos, anong ibig sabihin yan? Dala-dala niya ang mga anak ni Israel. Anong gusto kong sabihin dito? Sa tuwing tayo dumudulog sa Diyos, tayong mga parents, okay? Tayong may mga mahal sa buhay, tuwing tayo dumudulog sa Diyos, dalhin natin sa harapan ng Diyos ang mga pangalan ng mga mahal natin sa buhay. Amen? Anong pagpapala ang nais natin para sa kanila? Dahil ang Diyos ang tutugon dyan. Because God can do anything. Pasalamat tayo. Salamat po, Panginoon, sa tanghaling ito. Dito magtatapos ang ating pong sermon. Subalit hindi magtatapos ang patnubay na igagawad ng iyong salita sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. We thank you, Lord, that the word of God has been received by the brethren, and so it will go forth and will continue to bear fruit. As you have said, your word shall not return unto you void, but it shall prosper in that thing whereto you sent it. And that is why we have assurance for the fulfillment of your word and the blessings this day. In Jesus' name. Amen.